Samantala, pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang school-based feeding program para matugunan ang malnutrisyon. Isa lamang yan sa siksik na aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Atin pong balikan. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa First Semester 2026 Armed Forces of the Philippines Command Conference sa Camp Aguinaldo. Iniulat ng AFP ang mga naging operasyon, kampanya at prioridad nito habang binigyan ng Pangulo ng update sa pagpapalakas ng pambansang depensa, kahandaan ng militar at pagtugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad. Pinangunahan din niya ang ikasampung pulong ng Economy and Development Council kung saan inaprubahan ang mga programang magpapahusay sa pampublikong transportasyon, skills training at trabaho, malinis na enerhiya at disaster resilience. Kabilang sa mga inendorso ang mga pagbabago sa LRT-1 South Extension Project, Philippine Geothermal Resource De-risking Facility at Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project. Miyerkules, inilunsad naman ng Pangulo katuwang ang DepEd at DA ang school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan. Layunin nitong matugunan ang malnutrisyon sa mga kabataan. Mabibigyan ng masusustansyang pagkain ng lahat ng mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 1, gayon din ang mga grade 2 hanggang grade 6 learner na itinuturing namang malnourished. Sa kaparehong araw, dumalo ang Pangulo sa 2026 Government-Owned or Controlled Corporations Day, kung saan kinilala niya ang kontribusyon ng GOCC sa national development sa pamamagitan ng dividend remittances. Nakipagpulong naman ang Pangulo sa Amazon Web Services Inc., kung saan iprinisinta ng executives nito ang kanilang planong mag-invest sa bansa. Oras na maipatupad, inaasahang makakapag-generate ito ng $5 billion sa susunod na 15 taon. Huwebes, iginawad ng Pangulo ang Order of Sikatuna with the rank of Datu, Gold Distinction kay outgoing Republic of Korea Ambassador Lee Sang-hwa. Ipinaabot din ng Presidente ang kanyang pasasalamat kay Sang-hwa sa naging papel nito na mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Korea. Biyernes, pinangunahan ng punong ehekutibo ang inaugurasyon ng bagong headquarters ng Presidential Guards Group. Kasabay ito ng ika-40 anibersaryo ng HPGG at muling ipinakita ang suporta ng administrasyon sa pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at profesionalismo ng Presidential Security Command sa pagbibigay ng seguridad sa Pangulo at First Family. Kenneth Pasyente para sa Bayan.